ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal ng nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarangay 276. Ito po ang ating unang pagkakataon na magtipon-tipon, magkasama-sama para sa banal na misang ito. Dito po mismo sa inyong compound. Tama ba, compound? Medyo social tayo. Compound. Minsan attitude lang naman yan. No? Hindi natin pwedeng sabihin mahirap na lugar tayo. Hindi. Compound tayo. Kaya minsan kasi pag yung attitude na ay nasa mahirap lang tayong lugar, kaya pati pag-iisip natin mahirap din. Pero kung i-elevate mo ng konti, di ba? Medyo magbabago din yung behavior, magbabago din yung attitude, no? Kaya mas nagiging maayos ang pamumuhay natin. I'm sure masaya naman kayo dito sa inyong compound. Masaya ba? Masaya po. Masaya, no? Mas mabilis yung chismisan kasi dudunaw lang ko dito. Hindi na lalayo, di ba, no? So, dito na lang. Yan, lagi may meeting, gabi-gabi. Kaya walang problema sa nakawan kasi may nagbabantay. Okay, ngayon po ay Huwebes at tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng ating 4 na pong araw na paghahanda o yung tinatawag nating Kwaresma. 4 na linggo na. So may 2 linggo pa o halos 1 linggo na lang, linggo na ng Palaspas. So sa linggo, tapos sa susunod na linggo ay linggo na ng Palaspas. Dahil papasok tayo sa mga mahal na araw. Baka lang kasi nakakaligtaan na natin o nakakalimutan natin na ito yung mga panahon na dapat mas matindi o
o pinag-iigting natin yung ating pagdarasal, yung ating pong pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na yung ating pong pagsisisi, yung pagninilay natin. Sino ba ang mga nagbibisita iglesia sa inyo? Pag nagbibisita iglesia? Wala na? Naubos na yung lahi? Isa na lang? Wala nang gumagawa? Wala nang naniniwala? No, yung iba, nagbibisita iglesia, diba? Nagpipilgrimage, o kaya nag-iistasyon ng krus pag mamahal na araw, kasi nga mahal na araw eh. So, pinaghahandaan natin yun. Ha? Pinaghahandaan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka na. Hindi ng pagkain, kasi ang lulusog mo naman dito eh. So, kailangan, hindi problema ang pagkain dito sa compound nyo, no? Isa yun, no, sa pinaghahandaan natin, physical at spiritual na paghahanda para sa napakahalagang araw ng paggunita natin sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, para maligtas lang tayo. So, sabi dito sa ating Ebanghelyo, mismong si Jesus ang nagsasabi, no, na siya, at hindi lang basta siya yung nagpapatotoo, maraming patotoo na magsasabing siya nga ang anak ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit marami sa ating mga Katoliko ang napapaniwala agad-agad kapag may nagsabing ako ang anak ng Diyos. Malamang kasi nga marami sa Katoliko ang tamad magbasa ng Biblia. Kaya hindi natin alam yung kwento, hindi natin alam yung kasaysayan kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa atin. Kahuli-hulihan, bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinadala ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Wala nang iba pang anak, no, na po pwedeng sabihin, ako ang anak ng Diyos. Pag may nagsabi niyan, pagdudahan nyo na. Baka wala na sa katinuan yan. Kasi isa lang, no, si Jesus lang ang anak ng Diyos. Siya lang yung pinatotohanan, simula pa nung panahon ni Moises hanggang sa bago pa dumating si Jesus, si San Juan Bautista, siya ang laging ipinakikilala na nag-iisa bugtong na anak ng Diyos. At walang makapagliligtas ng kanyang sarili, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kaya sinasabi niya itong mga to, hindi para sa kanyang sarili, sinasabi niya ang mga bagay na ito para sa ating kaligtasan. Kasi gusto tayong maligtas ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Meron ba ditong excited mapunta sa impyerno? Meron ba? Taas nga ang kamay. Excited mapunta sa impyerno. Yung bata, no? Ayaw nating lahat, no, na mapunta sa impyerno. Pero, pwede ba natin mapagnilayan na sa kasalukuyang pamumuhay ba natin, sa tingin mo mapupunta tayo sa langit? Saan kaya? Kung mamaya kukunin ka na ni Lord, saan kaya tayo mapupunta? Mabuti nga kung kukunin tayo ni Lord. Hindi natin alam. Pero sana nga, no? Pero binibigay naman sa atin dito yung kasagutan. Paano mapunta sa langit? Tanggapin natin si Jesus. Kilalanin natin si Jesus. Kasi yung katotohanan, kahit hindi mo siya kilalanin, tandaan niyo po ito, kahit di natin kilalanin ng Diyos, hindi magiging kabawasan sa Kanya. Hindi tayo kabawasan sa Diyos. Okay? Pero napakalaking kawalan sa tao kapag hindi tayo kinilala ng Diyos. Yun yung, diba? Pag hindi natin kinilala si Jesus, anak ng Diyos, paano tayo mapupunta sa Kanyang tahanan? Paano tayo mapupunta sa langit? Kung dito pa lang, ayaw naman natin sa Kanya pala. Tapos, kakatok-katok tayo sa langit. Baka mahuyo tayo pagdating ng araw. Kaya ngayon pa lang, nawa, pagnilayan natin mabuti kung gaano nga ba natin siya kinikilala. Siyempre, kung papasok ka sa relasyon, sa pakikipag-ugnayan, mahalaga na kinikilala natin, kinikilatis natin ang bawat isa. Si Jesus naman, no, ang kanyang buhay, para bang sinasabi natin, open book naman yan.
Buksan mo lang ang Biblia, makikilala mo si Jesus. At kapag nakikilala, lalalim ang ating ugnayan, lalalim ang ating relasyon. At yun ang magliligtas sa atin. Amen? Amen. Magsitayo po na. Madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.